8 AM radio at sa bayang napapanood sa RTV Channel 26 at sa Facebook live stream. Ako ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Daisy Duay de la Cruz, na maghahatid sa inyo ng kaalaman sa Industrial Arts 5. Tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Kumusta na mga bata? Inaasahan ko na kayo ay nasa maayos na lugar, komportable at masayang nakikinig sa ating aralin ngayon. Handa na ba kayo mga bata? Atin nang simulan. Sa puntong ito ay kunin na ninyo ang inyong mga compendium sa Industrial Arts 5. Maghanda ng ballpen at papel. Itala ang mga mahalagang bagay na ating tatalakayin. Maaari kayong magtanong gamit ang chat box kung mayroong hindi naiintindihan at ating sasagutin kapag may natitira pa tayong mga oras. Mga bata, mahilig ba kayong lumabas ng bahay kung walang ginagawa? Ngayon ay malilibang na kayo sa paggawa ng proyekto. Dahil pagkatapos ng ating aralin ay matututo kayong gagawa nito at tiyak na kagigiliwan at pakikinabangan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga produktong gawa sa kahoy, metal at kawayan. Balikan natin ang ating nakaraang leksyon. Sagutin ng tama kung tama ang pangungusap at mali kung hindi. Ulitin ko, sagutin ng tama kung tama ang pangungusap at mali kung hindi. Uulitin ko ng 2 beses ang tanong. Pagkatapos ay sasabihin ko na agad ang tamang sagot para malaman ninyo ang inyong mga score. Narito ang mga tanong. Una, ang paggamit ng wasto sa mga kasangkapan ay nagdudulot ng mahabang pakinabang sa mga tao. Ang paggamit ng wasto sa mga kasangkapan ay nagdudulot ng mahabang pakinabang sa mga tao. Ang tamang sagot ay tama! Pangalawa, ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan upang madali itong madala sa lugar na paggagawaan. Ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan upang madali itong madala sa lugar na paggagawaan. Ang tamang sagot ay tama! Pangatlo, maaari nang itapon kahit saan ang mga kasangkapang hindi na gagamitin. Maaari nang itapon kahit saan ang mga kasangkapang hindi na gagamitin. Ang tamang sagot ay mali. Dahil ang mga kasangkapang hindi na ginagamit ay dapat ilagay sa tamang lugar. Pang-apat, balutin ng makapal na papel ang mga matatalim at matutulis na kasangkapan upang malayo sa disgrasya. Balutin ng makapal na papel
ang mga matatalim at matutulis na kasangkapan upang malayo sa disgrasya. Ang tamang sagot ay tama! Panglima, iwasang mabasa ang mga kasangkapan. Patuyuin at lagyan ng langis upang hindi ito kalawangin. Iwasang mabasa ang mga kasangkapan. Patuyuin at lagyan ng langis upang hindi ito kalawangin. Ang tamang sagot ay tama! Nakuha niyo ba lahat, mga bata? Magaling! Binabati ko kayong lahat. Handa na ba kayo sa ating aralin? Atin nang simulan. Ano-anong bagay ang nalilikha gamit ang iyong mga kamay? Naranasan mo na bang gumawa ng mga proyekto na gawa mula sa kahoy, metal, at kawayan? Pag-aaralan natin ngayon. Ano-anong punong kahoy ang nakikita mo sa inyong kapaligiran? Tatalakayin natin ngayon ang mga produktong mula rito. Ang mga kasangkapang gawa sa kahoy at tabla ay palaging tanyag. Ang mga materyales na ito ay matitibay at talagang tumatagal sa mahabang panahon. Maraming produkto ang maaaring gawin sa kahoy ng nara, mulabe, kamagong, jimilina, at iba pang punong kahoy. Ngayon, halos lahat ng mga bahay ay makikitang puro gawa sa kahoy o tabla ang mga kagamitan. Kayo, anong kagamitang gawa sa kahoy ang makikita sa loob ng inyong tahanan? Sa kahoy ay makagagawa tayo ng magagandang proyekto gaya ng upuan, bangkito, mesa, lamisita, kabinet, sandok, plato, chopping board, kama, at marami pang iba. Pag-usapan naman natin ang kawayan. Ito ay pinakamatayog na damo o tallest grass. Maraming uri ng kawayan at iba't iba ang gamit nito. Kawayang anos. Ang kawayang anos ay ginagamit sa paggawa ng sawali, pamingwit, at kasangkapang pangmusika. Kawayang bayog. Ito naman ay ginagamit sa paggawa ng bahay, kasangkapan o muebles. Ginagawa rin itong basket at panggatong. Kawayang botong. Ginagamit ito sa paggawa ng bahay, balsa, tubong tubig, pangingisda at papel. Ang dahon ay ginagamit sa paggawa ng sombrero at pambalot ng gamit. Kawayang buho. Ginagamit ito sa paggawa ng flute, handicrafts at pangdisenyo sa mga parke. Kawayang kiling. Ang kawayang kiling ay nakakain ang labong nito
na ginagawang atsara at iba pang ulam, sa paggawa ng papel at sangkap sa mga gamit pampaganda. Ang tangkay nito ay ginagamit sa paggawa ng tulay at bahay. Kawayang bolo. Ang kawayang bolo ay ginagamit sa paggawa ng haligi at bubong ng bahay. Giant bamboo. Ang giant bamboo ay ginagamit sa paggawa ng bahay, tulay, instrumentong musikal, muebles, chopsticks at iba pa. Sa mga uri ng mga kawayang nabanggit, alin sa mga ito ang mainam gamitin sa paggawa ng sombrero? Tama! Yan ay ang kawayang botong. Alin naman sa mga kawayang ito ang mainam gawing basket para kay nanay? Tama! Yan ay ang kawayang bayog. Naririto ang iba pang produktong maaaring gawin sa kawayan. Upuan, mesa, basket, bilao, sombrero, lampshade, wind chimes, alkansyang kawayan, iba't ibang pandekorasyon, pencil holder, swing, at marami pang iba. Nakapunta na ba kayo sa isang talyer? Ano ang karaniwang makikita rito? Tama kayo mga bata. Mga metal o bakal na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang mga proyekto. Sa panahon ngayon, maraming mga kalat-kalat na patapong metal ang makikita sa pamayanan. Ang mga kagamitang ito ay kadalasan ding nating ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Naririto ang mga produktong gawa sa metal. Mga kasirola, kutsilyo, almeres, mga kagamitang pambanyo, kubyertos, curtain rods. Ang lata na kabilang sa gawang metal ay marami ring kapakinabangang produktong dulot. Naririto ang maaaring gawin, gaya ng laroang aso, candle holder, laroang tren, mesa at upuan. Ang may kaalaman at kasanayan sa gawaing metal ay maaaring pakinabangan at pagkakitaan. Ituloy natin ang ating talakayan. Sa paggawa ng proyekto, ito ay nararapat na pag-isipang maigi upang maayos mong maisagawa ang mga ito. Narito ang mga dapat tandaan sa paggawa o pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Tiyakin ang pangalan ng napiling proyekto. Pangalawa, disenyo ng proyekto. Ang paggawa ng disenyo ay bahagi ng pagpaplano. Mahalaga na mailarawan ang kabuuang anyo nito. Inilalagay rin ang tiyak na sukat, mga materyales at detalyeng kailangan sa paggawa ng proyekto na magsisilbing batayan habang binubuo ito. Pangatlo, materyales. Ang mga gagamitin sa proyekto
ay dapat itala batay sa disenyo ng proyekto. Lalong mabuti kung ito ay katutubong materyales na matatagpuan sa pamayanan. Ang talaan ng mga materyales ay magbibigay ng tiyak na halagang gugugulin sa paggawa ng proyekto. Pang-apat, kagamitan. Ang mga kailangang kagamitan tulad ng plies, martilyo, lagari, katam at iba pa ay ihanda kaagad upang hindi maantala sa pagsasagawa ng proyekto. Panglima, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto. Narito ang isang mungkahing proyekto. Mga bata, maaari kayong magpatulong sa inyong magulang. Ito ay ang paggawa ng patungan ng aklat. Ang mga materyales na kakailanganin ay isang plywood. Maaari din kayong gumamit ng palotsina o iba pang uri ng kahoy. Gagamit din kayo ng 12 piraso ng angle bar, kalahating kilo ng pako, isang bote ng wood glue, 2 piraso ng papel de liha, 2 piraso ng 1-inch molding, at isang bote ng barnis. Paraan ng paggawa. Una, ihanda ang mga kasangkapan at materyales na gagamitin. Pangalawa, sukatin ang materyales na gagamitin ayon sa iyong plano. Pangatlo, putulin ang mga bahagi. Sundin ang tamang sukat. Pang-apat, gumamit ng katam sa paglilinis sa magagaspang na bahagi nito. Panglima, lagyan ito ng stickwell glue. Pang-anim, isa-isahing ipako ang mga bahagi ng patungan. Pang-pito, isaalang-alang ang tamang paraan sa pagbubuo ng proyekto. Pang-walo, lagyan ng tig-4 na angle bar ang mga ilalim ng bawat isang patungan. At panghuli, pakinisin gamit ang liha bago pahiran ng barnis ang buong patungan. Mga bata, ngayon ay handa na kayong gumawa ng isang proyekto na tiyak na kapaki-pakinabang. Sana'y naunawaan ninyo ang aking itinuro sa araw na ito. Maghanda kayo para sa isang maikling pagsusulit. Narito ang direksyon. Isulat ang titik ng wastong sagot. Isulat ang titik ng wastong sagot. Una, ito ang magsisilbing gabay sa paggawa ng proyekto upang matiyak na ito ay maayos at mahusay. Ito ang magsisilbing gabay sa paggawa ng proyekto upang matiyak na ito ay maayos at mahusay. A. Plano ng proyekto. B. Dami ng proyekto. C. Hugis ng proyekto. D. Materyales ng proyekto. A. Plano ng proyekto. B. Dami ng proyekto. C. Hugis ng proyekto. D. Materyales ng proyekto. Pangalawa, dito nakatala ang sunod-sunod na hakbang sa pagsasagawa ng proyekto. Dito nakatala ang sunod-sunod na hakbang sa pagsasagawa ng proyekto.
proyekto? A. Pangalan ng proyekto. B. Kagamitan sa proyekto. C. Disenyo ng proyekto. D. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. A. Pangalan ng proyekto. B. Kagamitan sa proyekto. C. Disenyo ng proyekto. D. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. Pangatlo, ang mga proyektong gawa rito tulad ng muebles, pintuan, kama at mesa ay totoong napakatanyag at talagang napapakinabangan sa mahabang panahon. Ang mga proyektong gawa rito tulad ng muebles, pintuan, kama at mesa ay totoong napakatanyag at talagang napapakinabangan sa mahabang panahon. A. Kahoy at tabla. B. Kawayan. C. Abaka. D. Himaymay. A. Kahoy at tabla. B. Kawayan. C. Abaka. D. Himaymay. Pang-apat, sa mga puok na sagana sa kawayan ay ito ang maaaring gawing hanap buhay. Sa mga puok na sagana sa kawayan ay ito ang maaaring gawing hanap buhay. A. Pagwiwelding. B. Paglalatero. C. Paghahabi. D. Pagkakarpintero. A. Pagwiwelding. B. Paglalatero. C. Paghahabi. D. Pagkakarpintero. Panglima, si Mang Jaime ay may kasanayan sa paggawa ng bintanang bakal. Si Mang Jaime ay may kasanayan sa paggawa ng bintanang bakal. Anong akmang trabaho ang maaari sa kanya? A. Pagkakarpintero. B. Pagwiwelding. C. Pagsasaka. D. Pananahi. Oras na para malaman ang inyong score. Narito ang tamang sagot. Sa una,